Hello guys, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. So mga gusto magpa-personal reading guys, punta na lang kayo sa Facebook page ni Jing Tarot Reader. Siya yung open sa personal reading. Ako po, open din naman ako. Meron akong ilan pang bracelet na available na for personal reading. Ayan. And ma-avail mo yung bracelet doon sa Unipree. Punta ka doon sa TikTok shop. Doon kasi sa pinaka-TikTok, hindi po talaga ako makaka-reply doon. Marami na po nagme-message doon sa pinaka-TikTok na yung maraming videos. Pero doon po kayo sa TikTok shop pupunta. Okay? Kung gusto niyo mag-avail. And by the way, marami na pong naka-line up ngayon na nagpapa-personal reading. Wait lang ha. Kinukuha ko lang yung card na gagamitin ko. So, maraming naka-line up ngayon na nagpapa-personal reading. So, kung willing to wait ka. Ayan. Pero, let's start na. This is for the sign of ano to, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Ano yung messages para sa mga Virgo? Please, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Virgos. Wait lang, guys. Okay. Love reading po ito. Okay. Anong meron sa ating mga Virgos? You do have the Three of Swords. Okay. Eight of Pentacles. What's with the Three of Swords? Clarify the Three of Swords. Ito pwedeng side mo to. Pero pwedeng itong side mo, yung kaliwa. So, kung saan ka makaka-relate. Five of Swords is here. Okay. The Empress. And the Hierophant. Also with the Hermit. This is you, Virgo. So, nakikita natin na sasaktan ka ngayon. With the Three of Swords. Sobrang like, pwedeng hindi ka nagkukunwari kang hindi ka nasasaktan, pero nasasaktan ka deep inside. Nakikita natin na apektuhan ka sa lahat ng mga changes na nangyayari sa'yo. Maybe with regards to your life, with regards to your friends, or a particular person na nakikita natin na interesado ka dito sa taong to. Maybe some of you, I can hear the word retirement. So, something to do, maybe yung iba sa inyo, something to do with retirement. Or, pwedeng yung person mo kakonect mo na parang gusto nang mag-retired or gusto nang umalis sa trabaho, or maybe if there's a business, gusto nang mag-quit sa business. If that is not you, that is your person. Pero okay lang kahit hindi. At first, nilalagyan mo ng boundary yung connection na ito. But then, pwedeng you do love or like this person. Pero, pwedeng hindi ka kasi masyadong nakikipag-connect or communicate sa kanya. You see this person as someone who is good, no? Or mabait at magaling. Pag sinabi natin good, talagang ganun. And maybe there's this mutual understanding or pagkakaintindihan or pagkakagusto sa inyong dalawa. Okay? And some of you, pwedeng niloloko mo yung sarili mo or hindi mo masyadong pinapansin. You know? Sa yung pagkagusto mo sa kanya. You're not being true to yourself, to your emotion, and nakikita natin you are really guilty regarding this. Kaya lang nagkukunwari kang nakafocus ka sa work, sa career. And also with the Five of Swords, pwedeng hindi mo masyadong siyang pinansin, maybe in the past. So either siya ay nagpabeg or nangulila or siya itong lumapit or what. But I see that maybe masyado ka nag-focus sa public, sa kung ano sasabihin ng iba, or, you know. Maybe yung iba sa inyo hindi mo na halata or
na-recognize yung halaga ng taong ito sa buhay mo. Puntahan natin yung person na ito. Ano yung main energy niya for the sign of Virgo, please? This could be a new person. Yeah, the Ten of Swords. So, nakikita natin na nagkaroon ng ending or nagkakaroon ng ending sa inyo ng person na ito. Knight of Swords, umiiwas siya, lumalayo siya. And with the Eight of Wands, I feel like this person nag-focus siya sa happiness, sa positivity. You know this person. Alam mo kung ano talaga siya eh. If this is a stable person, regarding sa negativity ng connection ninyo, parang gusto niyang ilagay na muna yun sa nakaraan. Maybe this person is trying to avoid you. Kasi pwedeng sa connection ninyo, nagkaroon na ng period eh. Alam mo yun, yung tuldok. Nagkaroon ng tuldok yung connection ninyo. And nakita ko na chicharon. I don't know if you're currently eating chicharon or maybe in the past. This is weird. I don't know kung may binigay ba siyang chicharon sa'yo or ikaw ito nagbigay ng chicharon sa kanya. Something to do with chicharon. Nakakita ko na ngayon. But anyway, kung wala, wag mo na lang yan kunin. But, etong person na to is starting to improve yung kanyang pagmamahal. But, mas nakikita ko ito sa work or sa kanyang sarili. This person is pwedeng binabago niya yung kanyang character, a lot of transformation, with regards sa sarili niya, sa kanyang skills, sa kanyang talent, and maybe may mga inaaral siya na, and dito yung focus niya. And some of you, this is your side, ha? Okay. Nawawala ako. Anong zodiac sign ba ito? Sorry, medyo may pagkaulyanin po talaga ako. I think this is Virgo. Yeah, I think it is Virgo. Hindi ko kasi siya nasulat. Usually, sinusulat ko para alam ko kung ano yung nire-reading ko. Sinusulat ko talaga siya. Anyway. Ano yung emotions ninyo sa isa't isa? You do have the Page of Cups, the Moon. Yeah, maybe you're not saying your emotions sa person na ito with the Page of Cups and the Moon, and the Seven of Pentacles, the Emperor, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries energy. Pwedeng itong person na ito ay nagmamatigas ka dito eh. But this is all a secret. Itong pagkagusto, emotion mo para sa kanya, sikreto lahat. The Seven of Pentacles, gusto mong something to do with gusto mo siyang makuha or may gusto kang makuha sa kanya or gusto mong magkaroon ng hint kung kamusta na ba siya. Yeah, especially you are here, no? Para malaman kung kamusta na ba tong taong to. Maybe kasi nga, maybe because maraming taong temporary. Nakikita ko itong mga taong ito. If ever there's a people or person na nagiging dahilan para magkaroon ng pagdidistansya sa inyong dalawa, I feel like this is just temporary. No? Temporary change. Temporary people. So, maybe para makuha ninyo yung mga development na kailangan ninyo makuha sa sarili ninyo. You know? And, you have here the Five of Cups. So, nasasaktan ka, nalulungkot ka, this is you. Ito talaga yung pinaka-emotions mo that you are trying to hide from other people and trying to hide from yourself. You're not being honest. No, hindi ka nakikinig sa emotion mo, hindi ka nakikinig sa talagang tinatakbo ng utak mo at ng puso mo at ng soul mo, yung tinatawag ng soul mo. So, like,
tinatry mo na mag-effort na wag pansinin, wag mahalin, or wag kausapin, or wag maapektuhan sa connection na to. But deep inside, you're really sad, you're in pain. Deep inside, might be waiting. You're waiting, pero I don't know. I feel like for some of you, if this is a past person, especially if this is a person na nilet go mo na in the past, like years na, I'm seeing 12 years, 12 years and more, 16 years. Lalo na kung ganun, yung agwat. Gusto kitang bigyan ng message regarding dito because okay, I'm talking about a person na wala talagang communication within that years, no? Pinaka nakikita ko is 2. Ayan, yun yung minimum. 2, tapos 12 or 16 years. Okay. Pag pumalo doon yung or medyo malapit-lapit dun yung years ng pagbalik nitong taong to, if this is a past person, I mean, you have to consider the connection na. Dapat kailangan kini-question mo na yon, 'di ba? Dapat tinatanong mo na yon. Bakit binalik sa akin? Ba't bumalik sa akin? 'Di ba? Bakit may return? Nilet go mo na eh. Kahit pa bumalik yan as a friend, or maybe you are a friend in the past and then there's a lot of realizations. Tapos bumalik, maybe that's yours. Tapos maybe hindi naging malinaw sa inyo pareho yon because of, I can see children, I can see cancer. Yeah, naging mahirap because of those challenging times na maybe pagbalik medyo naging impossible because of that. Pero nakakita tayo ng positivity dito. Para yun doon sa iba, ha. Kasi yung iba hindi nila nare-realize yung connection. Pero totoo yung kasabihan na pag bumalik sa'yo yan. 'Di ba? And binibigyan ka lang ng parang konting panahon na lang ang hihintayin mo. Dapat hinintay mo na yon, parang ganun. Lalo na kung sa pagbabalik na yon, medyo nag-iba, nagkaroon ng mas magandang connection, may mga actions na parang magpapa-improve sana ng connection between you and this person regarding sa relationship ninyo, connection ninyo. Dapat maging mas open ka because itong taong to, hindi naman to magkakaroon ng pagbabalik sa inyo. I feel like some of you, I don't know, I can say pandemic. So, maybe naging lalo na yon, lalo na kung pati yung mundo uma-align, or kumbaga lalo na kung yung mundo nakikialam sa connection ninyo. Kumbaga hindi naman maaaring, halimbawa, example lang pandemic times, parang dumating yung point na kailangan mo talaga siya or kinailangan ka niya. Yung parang alam mo yun, nakialam na yung mundo para pagbalikin kayo. Kaya lang nilagyan mo ng boundary. So maybe it's your fault, it's your problem. Gano'n. Kung ba't ka nasasaktan ngayon? Because it's your fault. 'Di ba? Kasi meron ng existing feeling sa'yo, but I feel like hindi mo inopen because you focus on future events. 'Di ba? Yung mga what if in the future ganito, what if in the future maging mas masaya naman ako, ganito, ganyan. And yeah, I can see yung iba sa inyo mas inisip yung responsibilidad. So, medyo naging advance yung pag-iisip Naging fix yung mind sa pagiging sarado or masculine. I can see masculine energy. But, yeah. Some of you mas nag-focus sa goal, sa success, and
let's move on dun sa sa emotions ng person na ito. Okay. Wow. Ace of Cups, the High Priestess, and the Nine of Cups. Nakakamoy ako ng sabong panlaba. Like, this is weird, guys. Hindi ko siya naaamoy. Nalalasahan ko siya. Oo. Unfortunately, nung isingit ko lang kasi baka isa ka sa nakaranas nito. Nung bata kasi ako, naligo kami sa swimming pool, no? Yung swimming pool na float. Yung yung may hangin. So, bata pa kami na. Tapos, syempre, para mabubble siya, nilagyan ng powder na sabon. Tapos ako parang naglalaro-laro ako nung parang straw na something. Hinihipan ko siya para magbubbles. Pero ewan ko kung anong pumasok sa isip ko, ba't ko hinigop. Nalunok ko yun. Ayun, nag-ano na lang ako, nilabas ko na lang sa CR ba, nagganda suka ako doon. Buhay pa naman po ako. Oo. And ngayon, I don't know kung may kapareho kang experience. So, if that also happens to you, or happened to you, and hopefully matagal na din, hindi nito lang. This could be your reading. Kasi nakakalasa ako ng sabon. Or maybe yung iba sa inyo habang nakikinig, naglalaba, ganun. Anyway, this person loves you. The High Priestess, a very spiritual person. Maybe this is your soulmate. This is the one na hinahanap mo. And Nine of Cups, this person is dreaming or daydreaming about you. Mahal ka niya. The Knight of Swords, I can see a person, a risk taker. So, yeah, that's possible na in the past, there's this pagtitake ng risk mula dito sa taong to. But you are the one na naging sarado. Like with the Five of Swords, siya yung nag-beg siya yung nagmakaawa or siya yung lumapit or gumawa ng actions or what. Pag di ka nakaka-relate, guys, doon, this is not your reading, ha? Huwag ipilit. But for what I can see here, this person is unpredictable. May mga ginagawa siya or may mga action siya na biglaan. Maybe if you're a friend, biglang umaamin, ganun, parang ang weird. Ba't niya ginawa yun? Parang ganun. May mga unpredictable action sa taong to. Pero, maybe those are the times na either you are galit or you don't know how to react during that time. Kaya siguro, yung iba sa inyo, you have a lot of wishes and hopes in the future. Pero mas nag-focus ka sa present moment, maybe that time, no? Na nagkakaroon ng struggle pagdating maybe sa relationship, there's a tug of war in a relationship, or pagdating sa emotions mo. Parang may push and pull. Kasi, hindi mo talaga alam diba? Medyo naging naging malabo yung iyong utak nung time na yon. I'm feeling like talaga umamin na siya sa'yo or nagsabi na siya sa'yo. And this person is expecting something from you, like maybe a relationship or changes with regards to your friendship, or maybe with regards to connection ninyo, no? Na maybe this person, naisip niya rin na hindi, pwede tayong magkaroon ng pain and suffering, pwede magkaroon ng problema, ganyan. But I can handle it. Parang ganun. This person is focusing on growth, expansion. And this person, gusto niya ng balance. And gusto niya ng maybe nararamdaman niya rin kasi itong spiritual connection. The High Priestess is showing a spiritual person. So, nararamdaman niya yun. Kaya nga, ipinupush niya But anyway, the Devil is here at the bottom of the deck. This is Capricorn energy. So,
Maybe this is you na nag-focus ka sa appearance or sa sarili mo. Parang maybe you're not willing to accept this person yet in the past kasi you feel like nakakahiya kasi I look like this. Maybe you do have insecurities, no? But anyway, some of you mas kinonsider mo yung connection or relationship ninyo maybe as friends. And yung iba nag-focus sa career. Anyway, this is for the future. What will happen in the near future for the both of you? Nakita ko ng flag, by the way. Something to do with flag. Hindi ko alam kung lagi ka bang may suot na flag. Pwedeng hindi ng flag ng Philippines. Any kind of flag. Yeah. This could be a reading. Maybe you do have a... Nakakita ko ng pin parang pinipin sa damit or nakaburda sa damit. Maybe part of your uniform is may flag siya. Yeah. Or yung pinaka-logo is may flag doon ng maybe ibang bansa or bansa natin. It doesn't matter, but I can see a flag. Not sure, but medyo hindi na clear, but I can see maybe a flag with star. Yan, or a red flag, I don't know. Or maybe may color red dun sa flag. Pwede rin namang wala. I just saw a flag. Okay, you do have here the Strength and the Five of Wands. This is in the near future, guys. Clarify the Strength and the Five of Wands. The Judgment and the Eight of Cups. One more card. The Sun. And the Knight of Wands. For your person, for this person, anong meron dito? Page of Pentacles, the Magician. Clarify the Magician. Clarified by the King of Cups. Clarified the Page of Pentacles. The Hierophant. One more card para sa side ng person mo. The Hermit. Bottom of the deck is the King of Wands. I can see some kind of awakening sa side mo. Like, pwedeng magising ka sa connection na ito and with regards to your emotions, with your identity. High chance of pagta-travel or pag-iisip na may kinalaman sa pagta-travel to make changes here sa side mo. You are having a lot of stress and galit with regards sa I can say family or with regards to partnership. Nakakita tayo ng reaction mula sa'yo, like there's anger, but any kind of relationship, maybe partnership regarding sa family mo. Maybe even your a partnership na may kinalaman sa business, investment, etc. Or a partnership na may kinalaman sa sa person or people na may kausap ka regarding a property. So, halimbawa, may isang property tapos pare-pareho kayo na nagkakaroon ng partnership or pwedeng mana, ganun. Pare-pareho kayo may-ari noong property na yan. So, pwedeng may problem regarding doon and I can see a lot of pagkakagulo. Or maybe, yun nga, maybe if you are in a relationship, I can see possible of pag-iaway dyan. But the Strength card is here. I feel like nakita tayo ng opportunity for you in the near future to have a new beginning. So whatever kagulo
pagkakagulo, pag-aaway ang mangyayari, I can see after that there's a big new beginning for you. Okay? Regarding sa person na ito, there's a possibility na pwedeng makatulong siya sa'yo or vice versa. Ikaw yung tutulong sa kanya in the future. It doesn't mean na pagtulong na may kinalaman sa pera. Pwedeng pagtulong na may kinalaman sa the Hierophant is a higher learning, maybe with the Hermit, something to do with home, or whatever. If you want to learn something na pwedeng mas alam nitong person na to, maybe this person can help you. Maybe some of you, if you are retiring, you want to have a full-time na may kinalaman sa home or maybe business, ganun. Pwede magkaroon ng pagtutulungan doon. Some of you, with the Page of Pentacles, I can see na itong person na ito, pwedeng mas mag-concentrate siya sa goal, sa money, success. I can still see na may boundaries sa inyong dalawa. Maybe this person block you or may nakaharang sa inyo. Pero if you are going to make yung iyong movement regarding dito sa conflict na ito or right after ng conflict, I can see the conflict Nakakita nga pala ng mani. This could be a reading. So, may nakikita tayong conflict, tension. Maybe after this conflict, regarding sa sarili mo, regarding sa stress, sa buhay mo, sa utak mo. And, pag natapos tong conflict na to, there's going to be an opportunity sa inyong dalawa. Or maybe there's an opportunity for you para tulungan mo yung sarili mo regarding dito sa delay na nangyari sa connection ninyo. Like, but of course, nasa sayo pa rin yun. Pero kung pipiliin mo maging tamad dito sa connection ninyo, wala kang gagawin. Wala akong nakikitang pagbabago doon. Of course, you need to do or to work on yourself and be honest to yourself. Pero kung hindi mo gagawin yun, wala tayong nakikitang pagbabago. You have to do something. Especially kung nakaka-relate ka dun sa sinabi ko kanina. You have to pick the right one for you. No? The right one na magbibigay sa'yo ng long-term goals. And, of course, there's suffering, there's pain na pwedeng pagdaanan mo or pagdaanan niya. Or because of the connection, medyo alanganin, ganyan, may problema. But after those things, pag nalagpasan nyo naman yon, there's enjoyment, a lot of fun, a lot of fortune in your life with this person. And nakaamoy nga pala ako ng pabango. This could be your reading. Anyway, ayun lang. The future can change. Okay? Pero, depende rin sa'yo kung ano yung gagawin mo para mabago yung future mo. Okay. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe to our channel. Paki-comment na lang dyan sa baba, guys. And if you want to book a personal reading, Jing Tarot Reader, meron akong open pang personal reading plus, but ngayon pa lang advance ko na sasabihin if you are willing to wait. Ang paggawa ko po kasi ng reading, personal reading, i-upload ko rin yung video sa YouTube. And give me time, like, 3 to 5 days or maybe even a week. Kasi talagang marami po akong nakapila ngayon. But, hindi ko naman po kayo bibiguin. hindi ko kayo bibitinin doon sa aking video na gagawin sa inyo. Okay. And may mga bonus pa yon. And if you are going to, yung isang offer is astrological reading, compatibility reading.
'pag magme-message po kayo, mas maganda kung full na yung details. Kasi kailangan po talaga sa astrology is alam nyo yung time of birth, pinaka-birthday, kung saan kayo pinanganak, yung pinaka-city, ayan. And same din sa person. Nakakonect ninyo, dapat alam nyo rin yan. Kasi if not, medyo magkakaroon tayo ng problem or maaaring hindi mas makuha masyado yung mga importanteng details na kailangan doon. Anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.